Dahil bahagyang nakaawang ang bintana ng sasakyan, ay doon sumilip si Marta na malungkot ang mukha. "Seryo, won't you take me home? I still have a meeting to go to." "Umuwi kang mag-isa." Malamig na tugon ni Seryo sa babae. Naikuyom ni Marta ang kanyang kamao. Nagpunta siya sa kanyang kumpanya on behalf of her father. Ngunit hindi niya inasang si Seryo Reynoso ay hindi rin makikitungo sa kanya ng maayos. Ang kani-kanilang pamilya ay matagal na magkaibigan. Nadama ni Marta na siya ay nag-aalsa at biglang bumagsak ang luha habang nakatingin sa lalaki. "Seryo, ang ating mga pamilya ay naging magkaibigan ng matagal kaya bakit mo ko tinatrato ng ganito?" Puno ng hinanakit na tanong ng babae. Bagamat alam ni Seryo ng mga luha ay nagmumula sa isang babae, naramdaman niyang peke at kasuklam-suklam. Ngunit kapag si Camille ang nakikita niyang umiiyak ay para siyang baliw na gusto itong yakapin. Nang muli niyang maalalang pag-iwas ng tingin sa kanya ni Camille, ay kumuyom ang kanyang kamao. In fact, dahil naglakas loob itong sampalin siya ay naisip niyang pagbayarin to ng mahal. And he thought it wouldn't be too much if he made her his woman as punishment for what she did to him. Pero nagbago rin ang kanyang isip nang marinig mula sa bibig ng babae na kinamumuhian siya nito at ginagawa nitong lahat para iwasan siya. Napakaraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, kaya bakit pipilitin niyang ayaw naman sa kanya? Isa itong babaeng sinungaling na nagtatago sa inosenteng mukha subalit may ibang motibo. At dahil naglalakbay ang isip ni Seryo, kaya nakalimutan na niya si Martang nasa labas ng kanyang sasakyan at masamang-masama ang loob. Inutusan na niya ang kanyang driver na paandarin ng sasakyan at umalis sa lugar na yon. Natulala naman si Marta sa kinatatayuan at nanlilisik ang mga mata sa galit habang sinusundan ang kotseng papalayo. Last time, the man abandoned her by the side of the dark road. And now, he abandoned her again. Nag-aatubili si Marta sa gagawin pero nang maisip niyang 2 beses ng pag-iwan sa kanya ni Seryo, ay kinuha niyang cellphone at nagdial. Matapos ang ilang sandali ng pag-ring, ay napangisi siya ng sagutin niyon. "Hello, who is this?" Sagot ng matandang lalaki sa kabilang linya. "Uncle George, this is Marta. How are you?" Masiglang bati ni Marta sa daddy ni Seryo. "Oh, it's you, Iha." Anang matanda na baka sa tinigang saya. "I'm fine. How about you? You haven't visited us in a long time." Marta smiled sweetly because of what she heard from the old man. "That is why I called Uncle. I want to go to the mansion to see you." "Talaga? Tell me kung kailan para makapaghanda ako." "Tomorrow, Uncle." "Okay, Iha. See you." Nang matapos ang tawag ay muli niyang kinontak ang isa pang tao na malapit kay Seryo. "Hi, who is this?" Tanong ng boses baba sa kabilang linya. "Hello, is this Fedra Reynoso? I'm Marta Mendiola. We met at the family gathering." Pakilala ni Marta sa kausap. "Yeah, I remember you." Sagot naman ni Fedra. "You should be calling Kuya Seryo and not me." Mataray nitong dagdag pa. Itinaas ni Marta ang kilay, tila nag-aalingaw-ngaw ng pinsan ni Seryo na may problema sa pag-ugali ay totoo. Kung hindi lamang niya kailangan ng brat na to sa kanyang plano, maaari rin siyang sumpain sa kanya. "Hindi, sinadya kong tawagan ka." Sagot ni Marta na nagtitimpi. "I went to Paris last time and I saw a Chanel, a handbag, and I thought it would suit you so I bought it. I'll just send it to you. Just give me your address." Wika ni Marta. Ang toto'y binili niyang luxury bag na yon para sa kanyang sarili pero dahil nalaman niyang mahilig si Fedra sa luxury bags, napilitan siyang gamitin yon para mapalapit sa babae. Anyway, marami pa naman siyang luxury bags dahil hobby niya ang mag-collect ng mga yon at isa lang ito sa kanyang mga koleksyon. "Really? Thank you, Sisi." Masayang sagot naman ni Fedra sa kabilang linya. When their conversation ended, Marta grinned. She's determined to get Seryo and will do anything to make it happen. Nang sumunod na araw bago pumasok sa kumpanya ay dumaan muna si Camille sa rehabilitation center para makita ang kanyang kapatid. Natuwa siyang na makita si George dahil miss na niya na to. Hindi kasi siya palaging nakakadalaw sa kapatid dahil sobra siyang abala sa trabaho at sa kanyang part-time job. Subalit kaagad din siyang nalungkot nang malaman mula sa doktor ng kanyang kapatid na wala pa rin itong progress. Hindi ito nagpapakita ng signs ng anumang pagkilos. Bago umalis si Camille sa rehabilitation center ay binili na muna niya ang mga kailangan ng kanyang kapatid tulad ng gamot, diaper, wipes at kung ano-ano pa. Matapos nun kaagad na rin siyang dumiretso sa Debonair dahil may tinatapos pa siyang drawings na kailangan niyang ipasa.
Dahil gusto ni Camille na matapos kaagad ang kanyang ginagawa, hindi na siya nakapagtanghalian. Subsob siya sa kanyang trabaho at kahit si Miss Diana na pinipilit siyang kumain na muna hindi niya napagbigyan. Sa gabi kasi may tatapusin siyang drawings galing sa isa niyang sideline kaya gusto niyang matapos kaagad yun at maipasa. Habang abala si Camille, isang tawag ang pumukaw sa kanya nang tignan niya kung sino inatake siya ng kaba nang makitang rehabilitation center ang nasa caller ID. Hello, Miss Camille. May matandang babaeng nagpunta dito at nagpapakilalang nanay mo. Gusto niyang ilabas ang kapatid mo sa rehab. Kaagad na nagpanik si Camille dahil sa mga narinig. Paano nalaman ng kanyang nanay kung saang rehabilitation center naroon ang kanyang kapatid? Magulo ang isip na nagpaalam si Camille kay Miss Diana at matapos malaman ang kanyang rason, ay kaagad naman siya nitong pinayagang umalis. Nagmamadali ang bawat kilos ni Camille dahil natatakot siyang baka kung saan dalhin ng kanyang nanay si George at hindi na niya makita ang kapatid. Isa pa'y delikadong magiging lagay ng kapatid niya sa oras na maalis ito sa rehabilitation center at baka mawala pa ito ng hindi oras sa kanya. Halos isang oras din na makarating si Camille sa rehabilitation center at sa cashier window ay nakita niyang kanyang nanay na umiiyak at nagmamakaawa sa mga naroon. Madungis ang itsura nito, nakasuot ng kupas na pantalon at blouse na mayroong mantsa. May dala rin itong tungkod dahil may pilay at namamaga ang kanan nitong paa. Parang awa niyo na, nalilimos lang ako sa kalye para may malamon. Hindi ako makapagtrabaho dahil walang tumatanggap sa akin. Tingnan niyo pa ako. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sa pilay. Pakiusap, ibalik niyo na sa akin ang perang ibinahayad ko dito at iuwi ko ng anak ko at sa bahay ko na lang siya aalagaan. Nang marinig ang mga kasinungalingan, tila bulkang sumabog si Camille. Lakad-takbo siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang nanay at mataas ang boses na nagsalita. Nay, ano kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Camille. Nang makita siya ng kanyang nanay ay ngumisi ito. Sino ka? Ikaw na bang anak ko? Naalala mo pa pala ako? Kinalma ni Camille ang sarili kahit pagalit na galit siya sa mga sandaling iyon dahil sa mga kasinungalingang naririnig sa kanyang ina. Nay, huwag kayong mag-iskandalo dito. Halika mag-usap tayo sa tahimik na lugar. Kalmado pa ring wika ni Camille sa bahila sa braso ng kanyang ina. Marahas namang hinawi ni Zoila ang kamay ng kanyang anak. Wala kang utang na loob. Magtatrabaho kami ng tatay mo para mapag-aral ka at para may panggamot ng kapatid mo. Pero ngayong malaki ka na at may kapansanan na ako, binaliwala mo na ako bilang ina mo. Dahil sa galit ni Camille ay naikuyom niyang panginginig niyang mga kamay saka naiyak na nagsalita. Nay, kailan mo sinuportahan ang pag-aaral ko? Kailan ka nagbayad para sa pagpapagamot ni George? Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Zoila ang kanyang anak. Sa halip ay nilapag niya sa harapan ng cashier ang kanyang ID. Tingnan niyo, ako ang ina ng batang si George Asuncion. Ako ang kanyang legal guardian. Gusto ko na siyang ilabas dito kaya ibalik niyo ng perang ibinayad ko dito. Pagsigaw niyang wika sa mga nurse na nahintakutan sa ginagawa ng maedad na babae. Nay, pakiusap, itigil mo na to. Maawa ka kay George. Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Awat pa ni Camille saka muling hinawakan ng kanyang nanay para sana hilahin. Ngunit dinuro siya nito sa kanyang mukha. Wala kang kwentang anak. Kung sana'y sinunod mo lang ang mga gusto ko, hindi sana ako naghihirap ng ganito. Tapos ngayon nagtatapon ka pa ng pera sa taong mamamatay na. Kinakalawang na yata yung utak mo, Camille. Singhal ni Zoila sa kanyang anak. Matapos nun ay muli siyang humarap sa cashier window at nagtatalak. Tuluyan na napaiyak si Camille sa matinding sama ng loob at kahihiyan ng mga sandaling iyon. Paano nasasabi ng kanilang ina ang ganoon sa sarili nitong anak? Dugot laman nito si George pero kung magsalita ito, ani mo ibang taong kanilang pinag-uusapan. Nay, parang awa mo na. Huwag mo naman itong gawin kay George. Maawa ka sa kapatid ko. Humahagulhol na wika ni Camille sa kamuling hinilang kanyang nanay paalis. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Camille. Mula sa kanyang nanay na nalilisik ang mga mata sa galit. Pakiramdam ni Camille ay nabingi siya at namanhid ang kanyang pisngi. Tinamaan ng matigas na palad nito. Malalasahan din niya ang malansang likido sa kanyang bibig at nang kampay niya yun ay bumaligtad ang dugo sa kamay niyang nanginginig. Nanay, bakit naman sinasaktan mo anak mo? Sita ng isang babaeng nurse na hindi na nakapagtimping panoorin ang nangyayari. Sino ka para sitahin ako? Anak ko ito at may karapatan akong disiplinahin ang anak ko. Sagot naman ni Zoila sa babae. Tila naniga sa kinatatayuan si Camille na mga sandaling yun ang tanging nagawa lang niya ay umuko habang hawak ang pisngi at umiiyak. Labis na galit at kahihiyan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa'y dumating ang mga pulis na tinawagan ng rehabilitation center.
Subalit dahil family problem yon, ang tanging ginawa lang ng mga ito ay pagkasunduin ng mag-ina. Sinabihan din si Camille ng direktor sa rehabilitation center na kung patuloy manggugulong kanyang ina, ay maaring hindi na nila tanggapin ang kanyang kapatid kahit na nabayaran pa niyang mga to. Sa loob naman ng opisina ng direktor, nilabas na ni Zoila ang tunay niyang ugali dahil sila lang ng kanyang magaling na anak ang naroroon. Galit na galit niyang pinagduduro si Camille na parang ito pang may kasalanan. Wala kang utang na loob, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Dahil nakapag-aral ka ng ilang taon sa kolehiyo? Huwag kang magmalinis, Camille. Alam ko namang hindi talaga pag-aari ang inaatupag mo kung hindi paghahanap ng lalaki. Malay ko bang ilang mga lalaki nang naikama ka? Malandi ka? Bulyaw ni Zoila sa anak habang dinudurong na kayo kong anak. Sino ba namang magulang ang pagsasalitaan ng ganong kasakit na salitang sariling anak? Dahil pagod na si Camille na makipagtalo sa kanyang ina, hinarap niya na ito at ay may blankong ekspresyon. Ginagawa mo to para sa pera, hindi ba? Magkano kailangan mo? Malamig na tanong ni Camille. Tila naman naging maamong pusa ang kaninang mabangis na tigre na si Zoila matapos marinig ang salitang pera. Naaksidente ako at nagkaroon ng pilay kaya hindi ako makapagtrabaho. Sa palagay ko'y tama ng 1,000,000 para sa pangangailangan ko. 1,000,000? Saang kamay ng Diyos siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi makapaniwalang tinignan naman ni Camille ang kanyang ina. 1,000,000? Nababaliw ka na ba? Saan nakukuha ng ganong kalaking pera? Bulalas ni Camille na nanlalaki ang mga mata. Gumisi naman si Ursula sa anak. Hindi na importante kung wala kang pera. May nakilala kong mayamang lalaki at hindi importante kung virgin ka pa o hindi na. Basta ang gusto lang niya ay samahan mo siya. Nang hindi sumagot si Camille ay muli siyang kinumbinsi ng kanyang ina. Kung hindi sapat ang isang lalaki, pwedeng 2 o kahit 3 pa hanggang sa makaipon ka ng 1,000,000. Pangako, hahayaan ko ng mangpagamot ang kapatid mo at hindi ko na siya guguluhin muli. Nanginginig si Camille sa galit ng mga sandaling iyon. Hindi niya lubos maisip na ganong kawalang hiya ang kanyang ina na pati ang sarili nitong anak ay ginagawa nitong pagkakitaan. Napakasama nito. Pinilit ni Camille na huwag maiyak sa harapan ng kanyang walang pusong ina at sinabing, "Imposible, hindi ko yan magagawa." Muling naging mabangis ang anyo ni Zoila dahil sa isinagot sa kanya ng sawail niyang anak. "Punyetang babae, kung sana'y binayaran mo noon, edi sana ako madidisgrasya. Baon ako at utang at gusto nila akong patayin. Kung hindi kita gagawin bilang collateral, sana ko kukuha ng pangbayad ha?" Alam ni Camille na kapag lalo siyang nagmamatigas ay lalong mababaliw ang kanyang ina. Subalit anong magagawa niya? Kinuyom ni Camille ang kanyang kamao sa pagpipigil ng matinding galit. "Nay, parang awa mo na. Kung mapapaalis si George sa rehabilitation center, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na magising pa. Lumalaban pang kapatid ko kaya ayaw ko siyang sukuan. Nay, kaya nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng konting oras at ako na mismo magbabayad sa perang inutang mo." Hindi na natapos pa ni Camille ang sinasabi dahil muli isang malakas na sampal ang natamo niya mula sa kanyang nanay. Umugong ang tenga ni Camille at para siyang nabingi sa lakas ng sampal na yon. Napatras pa siya ng ilang hakbang mula sa kinatatayuan dahil pakaramdam niya ay nahilo siya ng mga sandaling yon. "Animal kang babae ka. Akala mo ba hindi ko alam ano sa isip mo?" Nakangising wika ni Zoila sa anak. "Alam kong hinihintay mo lang na magising ang kapatid mo at pagkatapos ay tatakas kayong dalawa." Nagbaba ng tingin si Camille. Tama ang sinabi ng kanyang ina. Ang balak sana niya ay hintayin lang na magising at gumaling si George at pagkatapos ay aalis na silang dalawa sa lugar na yon. Pero hindi niya akalain na ganun pala katuso ang kanyang ina. Hindi nagsayang pa ng laway si Zoila at sinabi niya kay Camille, "Ang totoong gusto niyang mangyari para naman hindi mo sabihin napakasama akong ina. Sige, bibigyan kita ng buong gabi para mag-isip. Kapag hindi mo na ibigay sa akin ng 1,000,000 bukas ng umaga, sa ayaw at sa gusto mo ilalabas ko si George sa center at ibabalik sa bahay natin. Pero kapag naibigay mo naman ang hinihingi ko, sige, hahayaan kitang ipagamot yung batang yan." Nakangising wika ni Zoila na animoy hindi sariling anak ang pinag-uusapan. Nanlalaki ang mga mata ni Camille sa labis na pagkabigla. "Saan ko naman kukunin ng 1,000,000 sa loob ng isang gabi, Nay?" Bulalas ni Camille na muling naiyak sa tinura ng ina. "Kung hindi mo kayang gawin, hala sige, sumama ka na sa lalaking sinasabi ko." Sigaw ni Zoila tila demonyong nalilisik ang mga mata. Natutupan ni Camille ang sariling bibig nang kumuha to ng balisong at itutok sa kanya. "Subukan mong tarantaduhin ako, Camille. Makikita mo, pareho tayong mamamatay. Sama-sama tayong 3 na mamamatay sa impyerno." Singhal pa ni Zoila. Tinakpan ni Camille ang kanyang bibig habang humahagulhol.
Kilala niyang kanyang nanay kapag sinabi nito ay ginagawa rin ito. Para itong nababaliw sa tuwing kailangan nito ng perang maski silang mga anak nito ay handa nitong patayin. Tulalang lumabas si Camille mula sa director's office. Matapos nilang makapag-usap ng kanyang nanay, binantayan din siya nito dahil natatakot nang makasalisi siya at itakas niya ang kanyang kapatid. Sa rehabilitation center, nang maisip ni Camille ang 1,000,000, ay naikuyom niyang kanyang kamao na halos bumaon ng kuko niya sa mga palad. Saan siya maghahanap ng 1,000,000? Bigla-bigla isang munting tinig ang pumasok sa isipan ni Camille. No matter how much you want, I will give it to you. Sadang tinig na yon. Matapos ang sandaling pag-iisip ay marahas na napailing si Camille. Katawan niya lang ang gusto ng walang pusong si Sergio Reynoso. Kung papayag siya sa gusto nito, anong pinagkaiba niya sa kanyang ina na gusto siyang ibenta sa mga amo nito? Hindi niya hahayaan ang sarili na malubog lalong-lalo na sa harapan ni Sergio. Dahil lalo lang siya nitong paparatangan ng kung ano-ano't aapak-apakan. Nang maisip na hanggang sa mga sandaling iyon ay hawak pa rin ng kanyang nanay si George ay dinukot niya ang phone sa suot niyang palda at nagdial siya para tawagan si Elias. Alam niyang isang tawag lang niya itutulungan siya nito tang lalaki lang ang makakatulong sa kanya ng mga oras na yon. Subalit ganun na lang ang panlulumo ni Camille nang hindi makontak ang lalaki. Ayon sa operator na nagsasalita sa linya ay out of coverage ang linya ng cellphone nito. Tulala siyang nakatayo sa labas ng rehabilitation center at walang pakialam sa paligid. Abalang kanyang isip sa kung paano niya matutulungan si George. Maya may isang itim na Porsche ang tumigil sa kanyang harapan. Napakanut-noo si Camille at otomating kong sumama ang kanyang mukha na makilala kung sino yon. Wow, is that you, Camille? Lalo kayatang gumanda. Bulalas na lalaki saka lumabas sa magarang sasakyan ay naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi pinansin ni Camille ang lalaki sa halipay. Tumalikod na siya paalis ngunit mabilis itong nahawakan ng kanyang pulsuhan. Wait, bakit naman nagmamadali ka, Camille? Nakangising tanong pa nito. Wala ka nang pakialam, Benedicto. Pwede ba? Bitawan mo ko. Kung hindi tatawag ako ng pulis. Matapang na wika ni Camille sa lalaki. Bakit naman ganyan ka sa akin? Mag-schoolmate pa naman tayo. I feel sad, Camille. Wika pa ni Benedictong hindi pinansin ang pagbabanta niya. Hindi mo ba talaga ako bibitawan, Benedicto? Nagtitimping tanong ni Camille. Ayaw na sana niyang patulan ng lalaki dahil marami siyang iniisip pero talaga yatang sinusubok nitong kanyang pasensya. Camille, look. Hindi pa rin nagbabagong alok ko sa'yo. I'm still giving you a chance. Ani Benedicto na ayaw pa rin siyang bitawan. Katulad ng dati naroon pa rin ang tingin niya na para bang hinuhubaran siya. Walang kaalam-alam si Camille na hindi nagkataon ng pagkikita nila ni Benedicto doon kung hindi sinadya nito dahil may masama itong plano. Hanggat lumuhod ka lang at humiling sa akin na makipagtalik sa'yo, hindi mo na kailangang sumama sa mga kalalakihang inaayos ang iyong ina para sa'yo. Pangungumbinsi pa ni Benedicto habang nakangisi. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille sa kanalaki ang mga matang tinignan si Benedicto. Ikaw ang nagsabi kay nanay na nanditong kapatid ko? Galit na galit niyang tanong sa walang hiyang lalaki. Yes, tila proud pang sagot ni Benedicto. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, huwag ka na mag-aksaya pa ng oras at sumunod ka na lang sa gusto ko. Pero anong ginawa mo? You dare to fight me. Tumiimbagang si Camille matapos malaman ang mga iyon. Kaya pala nagtataka siya kung paano nalaman ng kanyang nanay na naroon si George gayong nag-iingat naman siya. Hindi pumasok sa kanyang isip na si Benedicto ang may kagagawa nito. Hindi mo pa ito alam, ngunit ang boss ng iyong ina ay may kakaibang ugali. Gusto niyang makipaglaro sa isang batang babae kasamang kanyang mga kaibigan. Sa tingin mo ba kaya mo makasurvive sa loob ng isang gabi? Kapag sumama ka? Ani Benedicto sa kahumalaka kahit wala namang nakakatawa. Nangalit ang mga ngipin ni Camille dahil sa matinding galit para sa kanyang ina. Anong klaseng magulang ang nanaising mapuntang sariling anak sa impyerno? Nang hindi sumagot ang babae, ay pinisin ni Benedictong baba ni Camille sa kasinabing, If you beg me now, I will forgive you and let you come to my bed tonight. Hindi na nakapagpigil si Camille at galit na galit niyang sinupalpal ang lalaki. Nahihibang ka na. Hindi ko gagawin yung gusto mo. Singhal ni Camille na pulang-pulang mukha. Ang kaninang nakangising mukha ni Benjamin ay napalitan ng nanilisik na mga mata. Buisit ka. I know you're a whore. Gusto mo lang pagpasapasahan ka ng ibang lalaki. Hindi ba? In that case, I will give you what you want. Naubusan ng pasensya ni Benedicto. At matagal na ring nagpapakipot ang babaeng ito sa kanya kaya kinaladkad niyang babae at pilit sinakay sa kanyang sasakyan. Nabigla naman si Camille at ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw. Bitawan mo ko, Benedicto! Demonyo ka! Sigaw ni Camille sa pinaghampas ang kamay na lalaki na kahawak sa kanya.
Tulong! Tulungan niyo ako! Paghingi pa ni Camille ng tulong subalit sa kamalas-malasan walang katao-tao sa kalye ng mga oras na yon. Nagpupumigla si Camille subalit dahil sa balingkinitan siya at napakalaking lalaki naman ni Benedicto. Kaya parang papel lang siyang tinangay nito at ipinasok sa sasakyan. Demonyo ka! Pakawalan mo ko, Benedicto! Sigaw ni Camille sa loob ng sasakyan. Hindi niya mabuksan ang pinto nito dahil nakalak na yun at kahit na anong gawin niya ay hindi ito mabuksan ni Camille. Huwag ka na magsayang ng oras. Ako na munang makikinabang sa'yo bagong iba. Nakangisi namang wika ni Benedicto. Sa kami na ni Obra ang sasakyan paalis sa lugar na yon. Ano kayang mangyayari kay Camille ngayon na sa panganib siya sa kamay ni Benedicto? Sinong tutulong sa kanya? At ano ang gagawin ni Camille para maibigay ang hinihinging pera ng kanyang ina kapalit ng hindi nitong panggugulo sa pagpapagamot ng kapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.